aggressive. Kapag arrow, 'di ba, pana, yung bala ng pana, ginano niya tapos binitawan niya. Byung! Mabilis yung ano niya, mabilis yung pag-andar niya o yung paglipad ng bala ng pana. So, ganun, parang meron kayong ganong surge of energy na parang very hyped kayo, mataas yung energy level nyo, mga kapiksi, and this energy can charge towards your goal. So, gamitin nyo yung energy na yon, yung positive energy na yon, yung surge of energy na yon towards your goals, mga kapiksi, towards your desires. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Oracle of the Month. Ito yung ating oracle reading, mga kapiksi, para ngayong October para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung para sa life messages, and then ito naman yung para sa love life. Combination guys ng positive and negative energy, general reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below na lang, mga kapiksi, kung saang message kayo naka-resonate. Unahin natin yung spiritual message for you guys. Soul family, mga kapiksi, call in your tribe. You don't have to do it alone. So, parang ina-advise kayo guys ng inyong mga gabay, no, na humingi kayo ng tulong, especially sa pamilya nyo, mga kapiksi. Meron kasing ibang mga tao na independent, kinakaya lahat, no? Comment sa mga guilty. Hindi naman sa mga guilty, no, pero may mga ganun talaga. Isa na ako sa mga ganun na parang hanggang kaya ko, kakayanin ko, I don't ask for help from anybody, even if kapamilya pa, kadugo pa. So may ganung klaseng personality ako, and I'm sure some of you makaka-relate din or makaka-resonate din. Pero you don't have to do it alone, mga kapiksi, especially if mabigat yung mga pinagdadaanan nyo sa buhay guys, no? Hindi mo kailangan saluhin lahat ng burdens, especially kapag malaki yung mga problema nyo. So, we have a family for a reason, no? Kaya sila pamilya, kaya natin sila kadugo, 'di ba? Sila yung mga unang-unang tao na makakaintindi sa atin, makakatulong sa atin sa panahon ng mga pangailangan natin guys. So if you feel like wala ka nang matakbuhan, guys, no, hindi kayo nag-iisa, tapikin nyo yung mga kapamilya nyo, guys. Sila yung unang-unang tao na dapat tutulong at makakaintindi sa inyo. Huwag nyong isipin na pabigat kayo, mga kapiksi. And kapag tinulungan nila kayo, ginagawa nyo rin sila ng pabor guys, kasi babalik din sa kanila yung good karma. Sometimes kasi iniisip natin na kaya hindi tayo humihingi ng tulong sa kanila kasi ayaw natin makastorbo, ayaw natin maging pabigat, ganyan, ayaw natin na isipin pa nila tayo, 'di ba? Pero again, kapag tinulungan nila kayo, babalik din sa kanila yung good karma. So in a way, tinulungan nyo rin sila para sa kanilang good karma. Okay? So, hindi kayo pabigat, mga kapiksi. And, yeah. So, yan yung message sa inyo. Huwag nyong saluhin lahat. Huwag nyong sarilinin. Especially sa mga Libra natin, kapiksi, na nangangailangan ng tulong. Kausapin nyo yung pamilya nyo. Humingi kayo ng tulong sa kanila. Sila yung unang-unang dapat na tumutulong sa inyo, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. Yung next message natin is para sa life messages naman guys. Dito, bubuno tayo ng dalawang cards. Habang sinashuffle ko itong, mga kapiksi, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga.
Dali! Mag-send na ng email sa pinoypixietayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course Kapiksi, sobrang ganda talaga niyan, and kapag natutunan nyo yung course guys, magbabago talaga yung takbo ng buhay nyo. And magbibigay din ako ng free 1 pampaswerte subliminal until September 30, so mag-avail na kayo ng course mga Kapiksi. Ito yung mga messages sa inyo guys, sobrang ganda. So unahin natin itong The Arrow. Ibig sabihin ito guys, no, yung energy na parang surge of energy mga Kapiksi. Ibig sabihin parang mabilis, no? 'Di ba kapag parang mataas yung energy level nyo mga Kapiksi. 'Di ba kapag nag-shoot kayo ng arrow, surge of energy, yun, aggressive. Kapag arrow, 'di ba pana, yung bala ng pana, ginano nyo, tapos binitawan nyo, syung! Mabilis yung mabilis yung pag-andar niya o yung paglipad ng bala ng pana. So, ganun, parang meron kayong ganong surge of energy na parang very hyped kayo, mataas yung energy level nyo mga Kapiksi, and this energy can charge towards your goal. So, gamitin nyo yung energy na yon, yung positive energy na yon, yung surge of energy na yon towards your goals mga Kapiksi, towards your desires, dun sa mga bagay na magbe-benefit kayo, wag dun sa mga bagay na makakasira sa inyo or makaka-distract ng mga dreams and desires nyo mga Kapiksi. Okay? So, yeah. You have inspiration sa lahat ng paligid nyo, 'di ba? You can find inspiration and motivation, guys, sa paligid nyo. So, make use of that to your advantage, mga Kapiksi. Okay? So, it's very important that you set your goal and focus upon it. So, iset nyo yung attention nyo dun sa inyong mga goals. Focused, kumbaga, laser focused para talagang ma-bullseye nyo. Pag sinabing bullseye, di ba, target, hit nyo yung target. Ma-bullseye nyo talaga yung mga target nyo mga Kapiksi. Alright? And ito namang wave mga Kapiksi, sobrang ganda nito kasi ibig sabihin nito, you go with the flow, no? Kaya nga wave, di ba? Pag nasa wave kayo, di ba kapag let's say for example, nasa dagat kayo, naliligo kayo sa dagat, tapos yung wave, parang nagsuswimming kayo against the wave, against the current of the water. Anong nangyayari? Bumabalik lang kayo, 'di ba? Walang nangyayari. 'Di ba? Kumbaga parang kunwari nagsuswimming kayo ganyan, tapos yung wave pa ganon. So kapag nagswimming kayo pa ganon, babalik at babalik kayo dito. Kasi parang nire-resist nyo yung wave pero tinatangay pa rin kayo ng wave pabalik doon, 'di ba? So, ang ending, walang nangyayari. So, you shouldn't resist. Parang sinasabi dito na kailangan flexible kayo sa mga nangyayari sa paligid nyo. And yung pagkakaroon ng flexible na attitude, mga Kapiksi, it will bring you good fortune. Okay? So, i-mind nyo na yan, guys. Mind good fortune, mind swerte, mga Kapiksi. Sometimes sa buhay natin meron tayong mga ups and downs, which is hindi naman maiiwasan, guys, kasi we have positive and negative moments sa ating buhay, and there are times na talagang may isip natin yung mga negative moments, so nagkakaroon talaga ng downtime or ng mga downs tayo. Pero ang importante is bumabangon ka pa rin, 'di ba? You're accepting it. Kapag ina-accept nyo, guys, yung mga pangyayari sa buhay nyo, mas nagiging flexible kayo, adaptable, 'di ba? Adaptable, flexible, and mapapansin nyo na mas madali yung inyong pamumuhay kasi sumasabay kayo sa agos, 'di ba? Unlike pag nire-resist nyo, 'di ba? Kahit na anong swimming nyo, pag nire-resist nyo yung wave, wala kayong pupuntahan kasi tatangayin lang kayo ng agos ng buhay. Okay? So, don't resist the change, mga Kapiksi, or don't resist yung mga nangyayari sa buhay nyo. Instead, tanggapin nyo sila ng maluwag sa loob nyo, maging adaptable, and mas madali kayong makaka-survive sa buhay. Alright? So, comment down below, guys, if naintindihan nyo, and super nice, super ganda ng message. Sana naka-resonate kayo. And then, itong last message natin is para sa love naman, guys.
So, habang sinashuffle natin to, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinaypixietaro@gmail.com. So, guys, ito yung mga love messages para sa inyo. Sobrang ganda ng mga images ng card. Tingnan natin kung ano yung ibig sabihin nito. Yung first na image, mga kapixie, if you could, i-close up natin. Yan. If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. So, kung meron kang dapat gawin, ano yung gagawin mo? Pakinggan mo yung puso mo, mga kapixie. Listen to your heart, okay? Sa relationship nyo, guys, no? Sometimes, diba yung sinasabi ng puso sa sinasabi ng isip natin. Pero, guys, you are all adults, no? Remind ko lang kayo na matatanda na kayo lahat. Alam nyo na yung mga tama at mali, lalo na pagdating sa relasyon. So, make sure na dun lang kayo sa tama, and make sure na hindi kayo nang hahamak or nanlalamang ng kapwa nyo, kasi pag ginawa nyo yun, meron niyang masamang balik sa inyo. So, always yan. Good intentions, good karma. Bad intentions, bad karma. So, kahit nasabihin na mahal naman nyo yung tao na yun, pero mali, forbidden love, don't push. Wag nyong i-push, kasi parang iniimbitahan nyo na yung bad karma sa buhay nyo. Alright? And yung next na message naman para sa inyo, only time will tell, mga kapixie. Panahon lang ang makakapagsabi kung ano mangyayari sa relationship nyo. Alright? Pero depende kung ano yung fino-focus ng energy nyo when it comes to relationship. It always depend, mga kapixie, dun sa perception nyo pagdating sa relationship. Tatlong bagay yan palagi. How do you perceive your person? How do you perceive yourself in the relationship? And what's your perception about the relationship? Ibig sabihin, anong pananaw mo pagdating sa person mo? Iniisip mo ba na siya ay isang loyal, faithful, mapagkakatiwalaan, mapagmahal na person? Or iniisip mo ba na siya ay babaero, lalakero, cheater, liar, sinungaling, hindi mapagkakatiwalaan? So, kung ano yung mas matimbang sa'yo sa paniniwala mo, that's being pushed out in your reality always, okay? And how do you perceive yourself in the relationship? Iniisip mo ba na kaibig-ibig ka, kaakit-akit ka, desirable ka, ikaw lang one and only, hindi ka ipagpapalit kahit kanino? Or palagi mo bang iniisip na iniiwan ka, pinagpapalit ka, hindi ka importante, hindi ka priority, you are ignored, dinededma ka? So, again, whatever you perceive to be true will always be true, mga kapixie. Alright, so, syempre, pagdating sa relationship, gusto natin yung magaganda yung ma-experience natin. So, make sure na yung fino-focus ng attention nyo is kung ano yung gusto nyo sa relationship. And then, let the time or let the universe do their work for you, and dadating yung time na magiging ma-okay din ang lahat para sa inyo sa relationship, mga kapixie. Alright? Okay, so comment down below, guys, if naka-resonate kayo, and kung saan kayo naka-resonate dito ba sa spiritual spiritual message, life messages, or dito ba sa love life. Comment down below, mga kapixie. Ito yung ating 2024 kapalaran pick a card version. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, guys. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapixie, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.